Galit na galit guys itong si Senator Bato de la Rosa dito kay President Bongbong Marcos na tila baga bakit ka nagiging laban bawi? Pinangakuan mo kami na hindi mo papapasukin ng ICC pero bakit naglaban bawi ka? Parang sinasaksak mo ako patalikod. Ouch! Masakit yun. 'Di ba? Gabi na overwhelmed si Mima din sa naging reaction ni Bato de la Rosa kasi ganito yung nangyari guys, before mag-end of the year ng 2023, 'di ba? Bumulusok yung balita ng International Criminal Court ay nasa bansang Pilipinas na kasi yun ho yung spoiler ni Antonio Trillanes. And in the middle of the 2024 ay baka lumabas na itong warrant of arrest. So natatakot kasi itong si halata naman, natatakot itong si Senator Bato de la Rosa. I think kasi kasama siya guys sa mga may pangalan. Tingnan niyo tong article na to. Alleged person of interest who were named in the documents relevant to the ICC investigation. So, nandyan si Digong, syempre, si Sara, syempre, si Bongo, at si Bato de la Rosa. And the rest, yan, si Pantaleon Alvarez, Ismael Sueno, Vitaliano Aguirre, si Leonardo, Garma, Gerain, Dante, basta yan na yan, Jose Calda, at si Sanib Benaventura. So, isa siya. Nandun pala yung pangalan niya sa mga person of interest na talagang may possibility if pumasok man or magka-warrant of arrest, talagang isa siya sa mga madadali. But anyway, mayroon akong ipi-play na video sa inyo mamaya para feel nyo yung wrath ni Bato de la Rosa. So, ang aking tanong lang dito, kung wala naman talagang kasalanan, bakit naman abay matatakot? 'Di ba? Takot ba sa sariling multo itong si Bato de la Rosa or takot na makulong? Kaya sa press briefing niya, talagang binanatan niya guys ang ating presidente. Na tila baga, ito yung word na sinabi niya, abay bakit naman tayo naglaban, bawi-bawi? Kung gusto mong papasukin ng ICC, sabihan mo kami. Alam nga naman sabihan ka ni President Bongbong Marcos. You know, si President Bongbong Marcos, siya yung tipo ng, yun na nga, tigre. 'Di ba? Hindi na madaming satsat, atake agad. 'Di ba? Surprise! Yun nga, sino ba namang hunghang ang sasabihin sa kalaban niya na, atakihin kayo ng ICC, 'di ba? Eh, kinakalaban yung ating presidente. At saka ang ating presidente, ginagawa lang naman yung tama dito para sa ating bayan. At ito kasing si Bato de la Rosa, si Senator Bato de la Rosa, nasanay siya sa gawain niya na oo ng oo lang dito kay Digong, kung ano yung sabihin, oo lang ng oo, walang sariling desisyon. Etong si President Bongbong Marcos, meron ng sariling desisyon, presidente yan ng bansang Pilipinas, alam nga naman maging tuta, aso, di ba, kuting siya ni Duterte. Presidente siya, hindi naman siya puppet. Iba kasi yung word na leader sa puppet. 'Di ba? Kapag leader ka, may sarili kang pag-iisip, meron kang sariling utak. Alam mo kung ano yung dapat at hindi dapat gawin. Kapag puppet ka, nakasalalay ka lang sa desisyon ng mga katabi mo. Just like you, Senator. 'Di ba? Kung ano lang sinabi ng amo nyo, yan lang din yung pinapaniwalaan nyo. Yan yung mga hunghang si Padilla. Isa pa yan, hunghang din yan, 'di ba? Kung ano lang yung sinabi ni Digong, doon lang din siya. But then anyway, ito na nga, natatakot na sa sariling multo. Itong si Bato de la Rosa. So, i-play natin guys ang video. Nakaka-shock kasi talagang nag-angas-angas na, nagsisindak-sindak na. Kumbaga, sinisindak niya na guys ang ating presidente. 'Di ba? Hindi ako sasama sa ICC. Hindi ako magpapahuli. Yan ang sabi ni Bato. Anyway, ito guys ay kinat ko na lang kasi 38 minutes siya. Pero kinuha ko na lang yung mga mahalagang words na binitawan ni Bato de la Rosa. But you can find this video in the Senate of the Philippines ata. I don't, wait lang. Tingnan ko nga kung anong link yon, anong article yon. Sa Senate of the Philippines, doon yun mapapanood ang
full video. So ngayon, ito, kinat ko lang to kasi alam nyo naman na ako na puro lang vlog. Mini vlog lang ako. Hanggang 10 minutes lang yung pinakamahaba ko. Hindi na ako nag-i-exceed doon. Kasi yung video ko is para sa mga OFW na walang time manood ng napakahaba pero gustong maging updated. Or di kaya sa mga taong ayaw ng mga mahaba, direct to the point. So, anyway, i-play ko na yung video. What I am asking to this government is to be man enough to please tell us what's the real score. Sabihan lang. Wala lang patalikod na transaksyon. You are our president. You are our leader. Para tayo sinaksak sa likod yan kapag gano'n, di ba? Dapat pagkahan nyo kami kung pumayag kayo. Hindi na yung patago na magugulat na lang tayo, di ba? Hindi rin ako magpapahuli kapag hulihin nila ako. Dahil sabi nga ng presidente natin na hindi siya papayag. Sabi dati, ayaw, hindi makapasok. Ngayon, nakapasok na pala. At tapos ng investigation. So, ibig sabihin, nagbago talaga ang stand ng government. Ano pa magawa yan? Ano pa magawa mo? Lugi ka kung sasama ang loob mo. Ikaw lang, apektado yung puso mo. Kaya huwag lang sumuma ang loob mo. Kung totoo man yan, kung totoo. Kung mag-cooperate ang gobyerno natin, kahit na kung meron silang warrant of arrest, pupunta sila dito, sino mag-aresto? Di ba? They need the cooperation of this government para ma-aresto yung subject na gusto nilang arestuin. Kung meron silang warrant of arrest. So kung papasok sila dito at mag-cooperate ang government, arestuin kami, then ma-aresto. Pero kung hindi mag-cooperate ang government, sino mag-aresto? Senator, what do you make of that? Yung pagbabago ng sinasabi niyo, kung totoo man yan nakapasok na. It will make it will make a validation of the statement of the saying that walang forever. Walang forever. Sir, sabi nyo, before yun nga, dahil si Pangulo mismo yung nag-promise sa inyo that ICC would not come in. Sabi mo, magbabago yung tingin mo sa Malacanang. How will it change, sir? Totoo kung makapasok na yung ICC? Kung totoo, talagang magbago talaga tingin ko. To the extent na laban bawi pala sila, ganun pala sila, laban bawi. Ganun ang magiging pagtingin ko. Granting totoo yung sinabi ni Trillanes. Yan. Granting na totoo ang sinabi ni Trillanes. And I think na totoo naman talaga yung sinabi ni former Senator Antonio Trillanes kasi hindi ka naman ata magpapa-press briefing if fake news or marites lang yan. I think na sa source din ni Trillanes, na-confirm din nyo sa source nyo na talagang totoong meron ng papasok, nandito na yung ICC sa bansang Pilipinas. And hindi kayo sinasaksak patalikod ni Pangulong Bongbong Marcos. It is a kind of surprise. Diba? Kasi gano'n naman talaga umatake ang tigre, diba? Hindi na kailangan ngumaw-ngaw pa. Birada agad. Sa dami ba namang ginawa ninyo? Withdrawal of support, impeachment, civil disobedience, diba? And yung latest, destabilization. But anyway, those are not connected dito kung bakit pinapapasok ni President Bongbong Marcos itong ICC sa bansang Pilipinas. Sabihin nyo man guys na hindi pa confirm, pero talaga para sa akin, nung sinabi niya na pag-aaralan natin, and mismo confirmed na rin ni DOJ Secretary Boying Remulla na if diba, makumpleto ng ICC ang mga requirements, then papapasukin niya ang ICC at nobody can stop the ICC sa pagpasok sa bansang Pilipinas. At saka guys, kawawa naman yung mga buhay na nasayang dahil sa palpak na war on drugs ni former President Rodrigo Roa Duterte. And hinahayaan nyo guys yung galit ni Bato. Mas maawa kayo sa mga pamilyang totoong na biktima. Mas maawa kayo sa mga pamilyang na humihingi ng hustisya pero hindi nila makamit ang hustisya dahil nga wala silang pera. Diba? So, ICC is the best solution. So, anyway, yun lamang ho. Yan na nga. Nagtatapang-tapangan na itong si Bato de la Rosa. Galit na galit. Gustong manakit. Anyway, it's me again guys. Si Mima Alicia nyo. Nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.